Tara guys, mag-casting na ulit tayo dito sa dagat. So ito yung sinasabi nilang biyaya ng dagat. Minsan sa pamimingwit, ha, minsan bibigyan ka ng magandang huli. Minsan din hindi ka bibigyan. Minsan makakauli ka ng mga gandang malalaking isda. Pero minsan wala rin, zero ka rin. Kasi hindi naman lahat ng time na basta pumunta ka sa dagat at namingwit ay makakahuli ka ng marami. Di ba? So ang kuwan kasi diyan, siyempre tinitimbang din ng Panginoon kung sino yung bibigyan, kung sino yung karapat dapat makahuli. Kasi kung lagi ka naman kasing bibigyan kapag tuwing mamimingwit ka, paano naman yung ibang fisherman? Di ba? Hindi yung iisipin mo na ikaw na lang lagi yung masiswertehan. Paano naman yung mga ibang fisherman dyan na hindi pa nila kayang bumili ng pangulam kasi wala pang sahod. Siyempre, ano yan, give and take. Sabi na, give and take. So, minsan, binibigyan ka ng biyaya. Minsan naman, hindi. Pero kung matyaga ka, siguro kung nabuboard ka sa bahay nyo, kung matyaga ka, maghapon ka mamimingwit, mayroon at mayroon namang mahuhuli. Yun nga lang ay, siyempre, hindi karamihan yung sakto lang ang mahuhuli mo para sa'yo. Minsan nga, pag namingwit ako, makauli akong isa, tuwang-tuwa na ako eh. At least binigyan ka kahit isa. Diba? So ang kon kasi dyan, kaya tayo namimingwit, kaya tayo pumupunta ng dagat, hindi para manghuli ng isda. Ang purpose natin kasi dyan minsan, nire-refresh natin yung utak natin. Nire-refresh natin kasi minsan na nagkakaproblema tayo o kaya nagkakaroon tayo ng advance na pag-iisip, parang ina-advantage na natin ng problema, parang nabuburing tayo, sumasakit ang katawan, sumasakit ang ulo. Kapag nagpunta ka sa dagat, ang isipin mo lang lagi dyan ay magre-relax, hindi yung manghuhuli ng maraming isda. Kasi kung huhuliin mo lahat ng isda dyan kawawa naman talaga yung mga walang pangulam. Kaya yun lang. So share ko lang. Bye bye.